Come, Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, his goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Christians join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ang inyong lingkod po, si Pastor Leonora Macaday, na magdadala sa atin ng mensahe ngayong umaga para sa ating prayer covenant. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 1 verse 80. Sabi po dito, lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel. Tayo manalangin. Panginoon, muli po isang magandang umaga, isang magandang araw na kami, Panginoong Diyos, ay tunay na nagpupulit, nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapalang aming natanggap sa panibagong araw, Panginoong Diyos, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkakalob sa amin sa araw na ito, Panginoon. Nakikita po namin kung gaano ang iyong pagpapala na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Na nararamdaman po namin, Panginoong Diyos, ang iyong hininga. Dahil kung ang hininga mo sa buhay namin ay siyang nagiging pagpapala, Panginoon. Hindi lang sa amin, kundi sa buong sambahayan namin, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, Lord, mightily sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon, narinig natin ang devotion na kung saan ipinakita sa atin ang walang imposible sa Diyos. Sa lahat ng pangyayari, lahat ay magagawa ng Diyos dahil walang hindi makapangyayari sa Kanya. At ito ang buhay ni Juan Bautista sa kanyang kapanganakan. At si Juan Bautista ay lumaki at naging pagpapala, lumago ang kanyang espiritu. Sa buhay ni Juan Bautista nung bata siya ay kaunti lang ang naitala, pero hindi natin saklaw kung ano na ang kanilang sistema sa kanyang paglaki bilang bata. Ang tanging tingnan na lang natin kung paano siya namuhay bilang
tagapaghanda sa daanan ng Panginoong Hesus. Sa manlalaro, matindi ang training niyan. Hindi ka basta-basta sasabak sa labanan kung wala kang kakayanan, like malakas ang immune system at mga pangangatawan. Tingnan natin saglit ang kanyang buhay at kung paano o anong aral ang makuha natin sa tekstong ito. Number 1, siya ay kabilang sa lipi ng mga pari o yung naglilingkod sa templo, katulad ng kanyang amang si Sakeo. At dahil dito, hindi naman siya nag-refuse, siyempre, kung ano yung sa family natin, kung ano yung ginagawa ng magulang, eh di yun siya yung magte-take over pagdating ng araw. O, lalo sa kumpanya o sa trabaho na kanyang pinapasukan. So, ganun din ang nangyari kay Juan Bautista. At ang responsibilidad na ito ay hindi naman siya nag-refuse. At yung mga responsibilidad na to na nakaatang sa kanyang balikat. Seryoso siyang tinahak at sumunod sa nais ng Diyos sa kanya. Ang aral po dito ay, bilang isang pinili ng Diyos, pinangatawanan niya ito at tuluyang inihanda ang kanyang sarili sa katuruan at isipan ayon sa katwiran ng Diyos. Inihanda niya ang kanyang sarili dahil alam niya nung tinanggap niya ang responsibilidad bilang propeta na tagapaghanda ng daanan ng Panginoong Diyos. Kailangan niyang ihiwalay o set aside ang kanyang pansariling katangian o nais. Tayo po kaya, gaano po tayo kaseryoso sa paniniwalang tayo man ay pinili ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ayon nga sa nasusulat sa Efeso chapter 1 verse 5, tayo ay kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo, yung kanyang layunin at kalooban. Kaya't nahanap natin hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang kalooban sa atin ng Diyos? Ano nga ba ang nais ng Diyos sa buhay natin? Na minsan, ito yung nagbibigay sa atin, feeling natin ay mabagal ang ating paglago. Feeling natin, or hindi ka lumalago sa pananampalataya. Parang sabi nga churchgoer lang. Taga-upo lang. Hindi tayo lumalago talaga. Pangalawa, ang hindi pang-ayon sa takbo ng mundong ito. Pag-ayon. Bilang kabataan, maaring pagpakasaya siya o pwede niyang gawin ang kahit anong gawin niya. Subalit, upang makaiwas sa anumang ikapapahamak, ay iniwalay niya ang kanyang sarili sa takbo ng mundo. Isang paalaala sa atin na hindi tayo exempted sa mga tukso na inihahanda sa atin ng dyablo o ng mundong ito. Pero tandaan natin, since pinili tayo ng Diyos upang maging Kanya, naiiba na tayo. Naiiba na yung ating isipan. Naiiba na ang ating takbuhin sa buhay. Ayon nga sa Romans chapter 12 verse 2, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kaya nga, dapat ano ang gagawin natin? Ihingi natin ng tawad. Manalangin tayo. Iabot natin sa Diyos kung ano man yung mga kahinaan natin na hindi natin nagagampanan sa nais ng Diyos, sa layunin niya. Paano mag-reflect? Gawin natin. Ano nga ba, Lord, ang nagawa ko? Ano na nga ba, Lord, ang nagagawa ko ngayon sa inyo? Ano na nga ba ang oras ko? Nauubas ko ba sa ibang paraan o sa anumang layunin? O sa anumang kabahagi ng buhay ko ay naging kabahagi ka rin? Yan. Pangatlo, nagpahayag siya ng salita ng Panginoon na may katatagan, pagtutuwid at tapang. Galing may tapang. He preached the word
the Word of God with boldness. Kung pag-aralan natin yung Gospel, lalong-lalo na sa Matthew 3 verse 2, may mga panahong iyon dumating si Juan na taga-bautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi: Magsisi kayo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Bilang mananampalataya, meron tayong responsibilidad na maaring hindi man tumpak, pero dapat nating gampanan. Ano po yun? Ang maging babad sa presensya ng Diyos. Katulad ni Juan Bautista, hindi siya nakafocus sa kanyang paligid. Ang ipinokus niya ay kung paano maluwalhati ang Diyos na sumugo sa kanya. Pangalawa, mag-reflect po tayo sa mga ginagawa natin at sa mga natatanggap nating mga biyaya. Na tayo ba ay lumalago katulad ni Juan Bautista? O tayo ay patuloy na humihingi ng saklolo o humihingi ng biyaya? Marami tayong reklamo kung titingnan. Totoo yun mga kapatid. Maaaring limitado yung ating ginagalawan. Limitado yung ating oras o limitado yung, lalong higit sa pinansyal na pangangailangan. Pero wag lang tayong panghinaan ng loob. Dahil kasama natin ang Diyos. At panghuli, yung paano tayo maghangad o naghahangad tayo na balang araw tayo ay makapagpahayag din ng kanyang salita, ang magandang balita ng kaligtasan. Ito po ang kulang sa atin ngayon, ang magbahagi ng salita ng Diyos. Walang intensyon o hindi siya intentional. Sabi nga dun sa ating mga teksto, sa ating mga seminars, you need to have an intentional evangelism or discipleship. You need to have to share the Word of God. Kung paano natin ipinakita ang sarili natin sa ating kapwa na binago ng Diyos. Kaya nga, sa bawat paghahangad natin, maranasan nawa natin, katulad ni Juan, na siya ay lumago, naging malakas siya at ang kanyang espiritu. At siya ay nanirahan ng matuwid hanggang siya ay maipakilala sa bansang Israel. Tayo po ba? Paano natin ipakilala si Kristo sa ating mga buhay? Tayo masamantaling manalangin. Sa biyaya mo, Panginoon, muli ay pinakita mo ang kabutihan mo sa amin. Samahan mo po kami, Panginoong Diyos. Limitado ang aming kakayanan. Subalit alam po namin, Lord, na sa pagtawag mo sa amin, kami ay may responsibilidad sa aming balikat. Yun ang magbahagi ng iyong salita. Sa mga sandaling ito, patuloy po naming nahangad ang salitang ito, Lord, na kung saan kami man ay may responsibilidad rin na magbahagi ng mabuting balita. Palain mo po ang kabuuan ng maghapong ito, ang aming sambahayan, ang mga kapatid namin na kung saan nasa ngayon ay nasa panig ng karamdaman. Sa pangalan mo, O Jesus, kami po ay tumutulog sa inyo na ang iyong kabutihan, kagalingan, ang dakilang kamay ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay upang sila ay makaranas ng kaginhawaang pisikal. Lalo tigit, Lord, ang buhay espiritual na patuloy po namin tinatamasa. Palakasin niyo rin po, Panginoon. Ang bawat isa ay patuloy, Panginoong Diyos, na nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo sapagkat alam po namin, Panginoon, kami ay iyong pinili at hindi mo kami iniiwanan ni pinababayaan. Papuri at pasasalamat ang tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.